So this time guys, gusto kong i-share sa inyo naman yung ah, yung review natin sa yung sa ayusin natin, wait Um, gagawin natin na ko nakalimutan ko, teka lang wait. Gagamitin ko kasi yung yung DHCP, yung server natin nagbibigay ng IP address. We need to configure that, then hindi na tayo manually type ng IP address pag magjo-join tayo. Unlike previously, naglagyan natin ng IP address yung client natin, yung Windows 11. But this time, pag na-configure natin yung DHCP, less worry na tayo. Less worry, what I mean, hindi na natin kailangan mag-type ng IP address dun sa client natin. We just need to But before that, let's create a virtual machine na Windows 10. And then, review lang. Kasi, you're gonna have a problem later on. Mag-install ako ng Windows 10 ha. Kasi, ito yung mga another pag naka-UEFI ka, secure boot, alam mo yun, ito yung most problem pag nag-ano kayo. So, be sure na, if ever basic lang, you know what you're doing, pwede, i-ano nyo na lang. Huwag nyo na ilagay sa UEFI, just BIOS. Ito yun, Ito yun, nilagay ko sa UEFI. Tingnan natin kung ano mangyari muna before we go dun sa sinasabi ko na gagawin natin. So, create. So, same lang to na ginagawa natin. Single. So, I don't want to check allocate na. Later na yan. So, i-mount ko na yung Windows 10 ko. I have Windows 10. Hindi 11 Windows 10. Para magkaiba naman sila. So, I have sa desktop Windows 10. Yun. Yun ang gagamitin ko. So, ayan na. And then, okay na. Nakaano na yung Windows 10. Close. And then, power up ko na to. Finish. Then, power up. Pa-power up muna habang nag-install tayo is meron tayong gagawin sa Windows Server while installing. So, yun ang problema, di ba? Nakita niyo to. Excuse me. No media, no compatible bootloader found. So, yun ang problema dito. So, yan ang may encounter nyo kapag nag-install kayo gamit yung sa what do you call this? Yun nga, yung secure boot. So, let me check kung ano yung kaya kong gawin dito. Alam po ginawa ko na te. Pero, so, dito sa option na to, let me check Ayan, nakita nyo yan. Enable. So, ito yung natin Kumbaga, dapat i-turn off muna natin para mas maganda. Hindi nyo makita SATA CD-ROM kung no compatible bootloader. So, natin. So, yun ang nangyari. So, ang gagawin ko is power off muna natin to para ma-shutdown natin. And then, para ma-fix natin yung problema. And then, let's go to dito settings. Siguro din yun nandito kayo. Tingnan natin dito kung anong kaya natin gawin. So, ito na yan. Power at power. Yan na. Shared snapshot. Okay, guys. Advanced. So, ito na yan. Yun yung problema natin. So, let me check. Yan ko lang dito kung ano yung sa hardware natin. Advanced. So, yan na siya. Ito yung natin. So, nangyari kasi is wala siya na-detect na So, ang gawin natin is i-BIOS natin siya. So, para maiwasan natin yung ganong issue. And then, let's power on. And see what will happen. So, ayun. So far, nakita ko na yung So, ganun yung mas maganda ilagay natin sa BIOS mode. Huwag natin ilagay sa secure boot para maiwasan natin yung issue na
So, yun na, next. And then, install lang natin to. And then, I'm gonna join this without, parang straight join. But before that, we need to configure muna yung ating server natin na gawin natin DHCP. I don't have product key. So, next. Accept. Next. So, install next. So, ang gagawin ko na ngayon is, while waiting here, I'm gonna configure yung DC natin. So, tignan na natin ha. Let's work on our machine. So, close ko muna to. Close everything. And let's configure yung ating AD. Server manager tayo. Configure natin yung DHCP. This is how to do. DHCP. Where is the DHCP? Fresh. So, wala pa, di pa? Wala pang DHCP. Tingnan natin. DHCP server. So, add natin yan. Next. Next. So, tandaan nyo, pag nag-add tayo, kailangan pa rin natin i-configure yan. Mabilis lang to i-add. Unlike ng Active Directory Domain Services. Ito, mabilis lang siya. Let's see. So, ang ginagawa ko to, real-time installation para makita nyo yung gaano katagal, para mas expected nyo. So, sa akin kasi medyo mabilis yung device ko or yung hardware ng device ko is medyo mabilis. Kaya, this is real time. Ito yung pinapakita ko. So, depende pa rin sa hardware na gamit nyo. Kung legacy or kung modern na at higher specification, mas maganda. So, that's it. So, nakita nyo ito, complete DHCP or don't, same lang yan. Any dito sa dalawa. So, So, nakita nyo yan? Or close ko yan? Same lang sila. So, next. Sabi, authorize siya. So, okay na. Sabi, dito, sabi niya, specify the credential na gusto mong to authorize yung DHCP. So, administrator na dyan. Kung meron ka bang isang administrator, pwede rin yan. Just specify here kung wala kang password. So far, lagi na tayo as administrator. So, no problem. Just commit and that's done. So, okay na. Close. So, hindi pa tapos yun. So, close ko lang to para hindi tayo. So, punta tayo dito sa DHCP. Nandito na siya. Dito tayo. DHCP. New scope tayo. New scope. So, net 1 lalagay ko. So, ano ibig sabihin nito? Settings for the DHCP server na gagamitan. I'm gonna say, I'll start with 10.1.1 dot 11 and IP address 10.1.1.254. Pero, I'm gonna say, ayun hanggang 250 lang ako. 250 lang yung end niya. Sa akin But this one is 255. Yan, okay na yan. Back. Nakita niya, naging 24. So, ibig sabihin, yun ang start dito. Type the appeal you want to exclude. I want to exclude 1, 10,
100 and then let's say 254 kasi yung DHCP. So add ko na siya. No. Mali. Ang dapat isa-isa lang. Isa-isa lang, hindi end. So yun muna. Then ito yung isa. Then that one. That 254. So yun. Ayokong gampaga. Is not arranged. Kasi ang ginamit kong range hanggang 250 lang, tapos sabi mo, i-exclude mo yun. Oh, what happened? Nagano yung ano ko, Windows 11, okay lang. So, sabi niya, sigurado ka, 254, hindi mo naman ano yan, sakop yung ang ginawa mo, 1 hanggang 10, hanggang something. So, kung titignan nyo to, 11 hanggang 250. If I say 254, 54 yan, pwede mong lagay yon. So, 254, pwede. And then yung 10.1.1.11. Add ko yan. So, hindi niya nagagamitin yan. Start siya sa 12 pag nagbigay siya ng IP address. So, next. Least time. Kung 8 days, pag after na 8 days, magre-reset siya. Bibigyan niya naman. Basta, tandaan nyo. Yun yung mga, hindi yan. I want to configure the scope note. Yes. Router. Ang router natin is 10.1.1.2. Yun yung gateway natin. So, I'm gonna add. So, next. hp.com. So, okay na yan. So, okay na to. Wala na kasi alam niya na. So, nakita niyo yun. May ganon. So, let's see. Let's see here. Okay na siya. Let's do now. Deactivate. Tingnan nyo. Hindi na-activate ko. Activate. So, nakita niyo yung nag-green. Sometimes, kailangan mong gawin yun. Kasi if ever, parang meron siyang error kanina. So, gagawin niya. Kailan naka-green yan. Hindi yung blue kanina. Something question mark. So, I just deactivate and then activate. So, yun na siya. So, okay na siya. So, let's see if pwede na lang ma-discover ni Windows 10 to. So, yung Windows 10 natin is waiting for i-join natin siya. Palitan lang natin ito na IP address. No more IP address. Nang name lang. Computer name and we can join it. So, I'm gonna use this PC. This will be PC 10. PC 10 na itong ano natin. So, I'll wait for that. So, another thing na gusto ko i-configure, pag nagawa niya na, ito naman, Windows deployment. Windows deployment naman. So, while we're here, add ko na yung Windows deployment. Pero, ang prerequisite ng Windows deployment, dapat na-configure mo yan. So, this is it. Install natin Windows deployment. WDS. So, Windows deployment services. WDS, add features. So, yan lang. I will show you ano yung kayang gawin ito. So, next lang, ganun lang. And straightforward, next. So, Windows Deployment System is hindi na natin kailangan ng ISO. We don't need ISO pag mag-install tayo pag nag-boot yung computer, hahanapin niya yung installer sa network. So, that's, ganun yung Windows, meron dyan yung, magtatanong siya, magbo-boot siya sa bayan. Pag network boot kasi, hahanapin niya, hihingi siya ng IP address. So, sino magbibigay ng IP address? Itong server. Kasi siya na yung naging natin. So, ganun lang mangyari. Pag na-assign natin yun, siya na yung mag-assign, siya na magbibigay ng IP address, tapos magre-request siya. Then, makikita niya to. Yung, natin, WDS server natin. So, okay na. Succeeded na to. So, ganun lang yung so far, add roles and features is okay na. WDS, i-configure ko na rin. I'm gonna do WDS,
Nandito siya sa baba. Windows Deployment Services. So, gagawin ko na to kasi same lang to actually. Meron lang siyang i-add na mga files dito. So, WDS, wala pa tayong nagagawa. So, right click, configure server. So, next, integrate. Yes, remote install. Yan, listen. Do not listen, okay. So, respond. Dito tayo muna. So, gagawin natin to. Kita nyo, yung settings niya, very straightforward. So, dito yung mga kailangan natin. So, nakita niyan. So, okay na. Install images. Ito yung images. Pakita ko sa inyo. Add images tayo. Windows 10 to, location. Nasaan yung ano, tinasabi niya images, Windows images to. So, nandito ako. Nakita niyo tong ano ko, dinouble click ko. Ito yung installer ko na ISO. Ito yung ISO. So, Windows ano yan, server. I don't like that. Pero open ko yung ano. May open ako dito. Desktop. Pakita ko muna sa inyo. I-open ko yung kaninang ginawa ko. So, tingnan nyo tong ay, mali. So, what I'm going to do, since nakita nyo to, nakita nyo yan, ilo-load ko dito yung Windows, para mas maganda. Ganito yon. So, ilo-load ko yung ISO ko na Windows. So, dito yan, So, nakita nyo yan, gagawin ko yung Windows 10. Windows 11 pala, yan. Windows 11. Okay. So, magiging Windows 11 na yan. Yan, nakita nyo yan? Kailangan ko dito is, ilo-load ko. Kailangan ko dun is, yung yung images. Nandito siya sa sources, nakikita. Tapos, sa size. Ayun, nakita nyo? Ito, install images. So, I'm gonna load that sa So, yan, ilo-load ko lahat yan next. Next lahat yan. So, available yan. Yung lahat ng image na yan. So, ayun na yung natin. Ngayon yung boot naman. Lagay ko yung boot. Almost same lang, add boot image natin. So, yung boot natin dito, ito yung boot vim. Tandaan niyo yan, dalawa yan. So, yan na yan. So, pwede kong palitan to image name. Tingnan ko nga next. So, papalitan ko to na hindi ako malitin. Windows 11. Para hindi ako malito. Windows 11. So, yan na, Windows 11. Next. So, i-add nyo na yan.
So, yun yung dalawa. Importante yung dalawang yan. Kung boot lang yan, magbo-boot pero wala siyang installer, wala rin. So, kailangan dalawa meron yan. Pending devices. So, wala. Multicast transmission. So, dapat gagawin nyo, nakita nyo, naka-block pa yan. I'm gonna show you task. Start. So, pag nag-start yan, okay na yan. Pero balik muna ako sa Windows. Configure ko lang United States. Skip. So, ginagawa ko na to kasi ito yung i-join natin mamaya. Pero iba pa yung sa ano. Okay, ito yung i-join natin na wala ng ano, kailangan na IP address. So, ayan na. Multicast transmission, create multicast pending device. So, yan na yung dalawa drivers. Wala na ako, ilalagay mo na. So, multicast transmission. Lagay lang ako kahit wala naman to. So, yan na yan, Windows 10. So, okay, okay na yan. So, yan na yan. So, yeah, ready na yung ano natin. So, ganito ipapakita ko sa iyo. Walang kailangang image. Halimbawa, mag-a-add ako ng isa pa rito. Let's say, gawa pa ako ng isang ano, while nandito ako, gawa ko ng isang blank. Blank lang ha. Create virtual machine. Walang image, walang everything. So, ayan, Windows. I'll put Windows 11 ha. Windows 10. Pero Windows 11. Windows 11 WDS. So, yan ha. Wala ko lalagay. BIOS. Let's say, yan lang. Hindi, 1 and 1 and 1. 1 and 1 lang. Sige. And then, gawin ko siyang 4 GB. So, not, yes, tapos in lang din. So, almost same lang lahat. So, walang image yan ha. So, finish. Tingnan ko Windows 10. May na to for personal use muna. Kasi gusto ko ano siya parang local computer. So, meron na tayo dito so ito na siya. Tingnan niyo yung mangyayari. Kapag pinower on ko to, tingnan niyo yung mangyayari. Magbo-boot yan. Nakita nyo? Ayan, nakita nyo DHCP. So, yan. Press F12. F12. Op. So, nakita nyo F12. Nakita nyo yung server natin. Nakita nyo? Kaya lang dito kasi FN muna and function and then F12 bago ko maano yan. So, re-reset ko lang siya. So, function muna. I-reset ko lang siya para makita nyo. Ito yung function na Alt, Control, Delete. Nope, FN12. Ayan, FM12. Ayan, nakita. FN12. So, kailangan FN12 muna. Self Control, Alt, Delete. Press F12. So, wala akong ano eh. Gamitin ko tong wait wala kasi akong mouse dito. Naka second function kasi yung keyboard ko. Kaya medyo mahirap na ano yun. Pero nakita niya yung server which is really good. I'm just gonna try gamitin ko yung Mac keyboard ko dito. Hopefully it will work. Pakita ko lang kasi gusto ko tong part na to na makita niyo eh. How it paano siya
So, restart ko lang. Tignan ko kung mag-function yung F12 nito. F12 nitong keyboard. So, naglagay ako ng USB keyboard. Control-Alt-Delete. Hopefully, yun. So, nagawa ko. Then, let's say enter. Ito yung boot natin. Tapos, after nyan, maraming version ng Windows 11 na pwede mong install. So, that's it. Tanggalin ko lang uli yung monitor, ay, keyboard ko. So, ayan na yan. Ganda, di ba? Let's go back here. Punta lang ako sa Windows 10 natin. So, ito na yung create offline account. Offline account ako. Tapos, i-join ko to. Papakita ko sa inyo na no need. No need na sa sa limited experience. No need na ng IP address unlike before. So, as before, sana maalala nyo to. At least, good sa nyo, review natin. Accept. So, ayan. Niloload niya na yung mga install image. Ayan yung IP ng natin, server. So, yes. No pala. So, i-join ko na to or change ko muna yung IP address. I think I need to change. Ay, hindi pala IP address, the computer name para not now. So, dito tayo. So, nakita nyo, ang daming gumamit. May server ako, may Windows 10, may Windows 11. Windows 11 WDS. Ayun na siya mag-install. Gusto ko lang pakita niya rin. Tingnan natin. Naglo-load. So far, yung pag-setup ng WDS, hindi naman ganun kahirap. Pero ang prerequisite nito, kailangan nyo ayusin yun. DHCP muna kasi yun yung nagbibigay ng IP address yung server natin. Dapat tama yung pagkakaayos. So far, yung ginawa natin sa WDS, mas mabilis lang. Kasi, nauna na natin yung yung Windows deployment. Yung DHCP. Yun kasi yung mas sinabi ko. Prerequisite. So, dito na yung Windows 10. Hopefully, okay na to. Kasi gusto ko na siyang ma-join para makita ko sa inyo na wala na tayong IP na kailangan or isa settings pa sa natin dito sa computer natin. So, I'm gonna close na this. Meron na tayo niyan. WDS, ayun na. And everything okay. DHCP. So, okay na. Starting. Tingnan natin kung may join natin yan. So, dito muna ako sa ayan. So, dito, network settings, papakita ko lang sa inyo na kung meron to. Change adapter option. Gusto kong pakita sa inyo na wala talaga siyang parang settings pa. Yung IP address, walang nakalagay. Kasi naka-DHCP settings siya. Yan, wala, di ba? So, no need na ilagay. Dapat ma-join natin to without any issues kung naka-configure naman yung ating So, punta ako home. Punta ako sa system. So, dito sa system, sa about. Kasi dito, meron dito rename this PC at rename this PC. So, may ganun, di ba? So, dito iba yung settings. So, try ko dito sa classic way ng So, dito, pwede pa itong ganito. Properties. So, iba pa siya. Classic pa siya. So,
I'm gonna change the name Win 10 PC Win 10 Win 10 PC 01. So kasi yan, join natin sa domain na ayan, hp.com. Tignan natin if mag-response na yan or kailangan ko pang restart muna. So far pag ganito hindi siya nakakuha ng IP. Hindi niya ma-contact yung ano natin. Kasi nakanat tayo eh. Nakanat yung settings natin. Kaya nalilito siya sa ano. Kung kasi ang nangyari dito, dalawa pa yung let's see tingnan ko lang to. So, reboot natin. So, dito, ang nangyari kasi dito is, meron tayong network address ng station na nangyari. Tingnan, tubukan natin CMD, iba yung DNS na nakuha niya eh. Tingnan nyo. IP, config, all. Pag ganito yan, dapat, wait. IP, config, all. So, pag ganyan, tignan yung DNS niya. Ayun DNS server. Dapat hindi ito. Dapat hindi ito ang DNS server. Dapat ang DNS server natin is kasi hindi pa natin na-disable yung DHCP. Wait I-roll ka lang to para tatanggalin ko yung I-change ko lang yung connection ng natin para mas makita nyo yung reason. Kasi meron tayong isang router pa. Dapat nang gumagana na yung natin. Where's the network? Virtual. Saan na yung network? Nasaan na yung network dito? View. Network editor. Ayan. Teka lang, ayusin ko lang to. Sa NAT kasi, sensa na yung NAT natin. So, change settings ko muna. Yung NAT settings niya kasi. Sa NAT settings kasi, ayan nangyari. Where's the NAT? So, So, ito yung starting settings ng... So, dalawa na silang DHCP, nagbibigay ng DHCP. So, I will not use DHCP. So, ganyan ang gagawin ko. Tingnan ko sa NAT settings. So, hindi na siya magdi-distribute nito ng DHCP. Where's that? Yan na, okay. So, hindi na siya magdi-distribute. So, dapat yung isa na mag-distribute. So, need ko na i-restart not this one, but yung Windows natin. Dito. Restart ko lang. Start as guest. WDS.
Itong ano ko na to. Wait control. Yan. So, WDS. Bilis niya. Hindi niya nakukuha pag ano. Hindi niya nakukuha yung sa ano kailangan lagyan ng mouse. But let me check this again. Join ko lang siya. Yun, nakuha niya sa hp.com. Yun yung kailangan natin. Hindi niya na-detect sa hp.com. Hindi parang hindi ibang network siya. Iba yung nagbigay sa kanya na IP address. Ibig sabihin. So ngayon, ang nagbigay sa kanya na IP address So, lagay ko Win10 PC01. So, Win10. 10, ayun na. Domain ko is hp.com. Yan. So, okay. Ano sabi niya? Ano bang labo ng... meron Win10. Ayan. Wala daw special character. Ayan. So, yun na lumabas na kung makikita niyo, di ba? Kasi ang DHCP na nagbigay na IP sa kanya is yung domain controller na natin. And then, yung domain controller na natin. Kaya, ang nangyari, na-join na natin. So, close natin. And then, hopefully, pag restart nito is, okay na. Dalawa na yung client natin. So, dito naman, sa ating deployment system. Wait lang. So, medyo matagal na yung I'm going to continue tong Windows deployment setup sa next natin sa video. At least nakita niyo na yung how to yung deploy this Windows 11. Ako tinry ko yung so far ganun yung paglagay ng ang kinuha natin din how to set up yung Windows deployment system. Nakita natin niload niya lahat ng file doon from the server, niload niya dun sa client, dito sa client na at nakita niya, dapat ma-discover niya IP address, client IP, may ganyan, gateway. So, lahat yan na setup natin yung WDS. Yun ang pinaka-core natin dito. Installation is another yun. At least nakita natin yung WDS is working. So, I'll see you sa next video para dun sa additional, maybe wrap up natin ng konti. Medyo matagal na kasi ito. That's all for now. See you sa next video. Bye.